Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Papalo na sa 3,682 ang bilang ng mga na-stranded na pasahero sa mga pantalan sa Bicol. Ito ay matapos ipagbawal ng Philippine Coast Guard na paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa naturang pantalan dahil sa inaasahang pagtama ng Typhoon Nina. Ayon sa PCG, stranded din sa Bicol ports ang may 300 at 72 roro, 17 sea vessels at 6 na bangkang demotor. Sa kabuuan, naabot na sa mahigit 26,000 pasahero ang stranded sa lahat ng pantalan sa bansa. Sa ibang balita naman, planchado na ang lahat ng security measures na ipatutupad ng Philippine National Police para tiyaking magiging maayos at mapayapa ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng Sambayanan. Ayon kay PNP spokesman Senior Superintendent Jonardo Carlos, noong pang Miyerkules ay nagpulong na ang mga miyembro ng pambansang pulisya sa panguna ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa para pag-usapan mga ipatutupad na seguridad maging ang deployment sa mga pulis sa mga lansangan. Sinabi ni Carlos na walang pulis ang magbabakasyon at lahat ay on-call at handang deploy sakaling kailanganin. Nag-early Christmas celebration na rin anya ang mga pulis kasama ang kanilang mga pamilya kaya't ngayong Pasko ay duty ang mga ito. Samantalang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran. Yan po ang Christmas wish ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Kasabay nito binati rin ng Pangulong Duterte ng maligayang Kapaskuhan ang sambayanang Pilipino. Narito po ang kabuuan ng Christmas message ng Pangulong Duterte. My beloved countrymen, as we remember the birth of our Savior Jesus Christ, let us celebrate with genuine compassion and desire to foster hope in our hearts. This Yuletide season, I wish for peace, order, progress for our country. Greeting you all a Merry Christmas, my family, my fellow workers in government, and let us all look forward to welcome the coming of the new year with great happiness. Kigso ng Pilipino. Sa atong paghinumdum, sa atong mangluluwas ng Jesus, parang Pasko, ato kaning hinumduman, pinaagi sa tinuod nga puangod para matagamta natong paglaom o mga damgo. Parang Pasko, akong pangandoy, ang kahusay, kalinaw o paglaom sa atong nasod. Mayong Pasko kaninyong tanan, gikan kanako sa akong mga pamilya o ang akong kauban sa gobyerno. Maunta ang bagong tuig malampuson sa atong mga ampo o payapa ang atong nasod. Inyo pong napanood ang video message ng Pangulong Duterte para sa Kapaskuhan. Samantala, tanggap naman tayo ng update sa Bagyong Nina. Nasa Pag-asa ang ating kasamang si Kirby Cristobal. Kirby. Tinatahak nitong Bagyong Nina. Antabayanan po natin.
Konting sandali na lang po ay inyo na pong mapapanood ang press conference ng Pag-asa para bigyan po tayo ng update kung nasaan na nga ba at gaano kalakas itong bagyong Nina na inaasahan pong tatama sa kalupaan ng Catanduanes. Check. Okay na po. Okay, so good afternoon po sa ating lahat. Ako po ulit si Benison Estareja from the Weather Forecasting section of Pag-asa. And meron po tayong panibagong update, 5 p.m. regarding kay Typhoon Nina with international name Nokten. So sa ngayon po, si Typhoon Nina po ay lumakas pa, nag-intensify pa ito at mini-maintain ito ang west-northwest direction. Kanina pong alas 4 ng hapon ay namataan ang sentro ni Bagyong Nina sa layong 390 kilometers east of Virac, Catanduanes. From 150 kilometers per hour kanina, nag-175 kph na po ito ngayon, yung maximum sustained winds niya. Then, yung gustiness umaabot na sa 215 kilometers per hour. Ang kilos po nito, west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So ito po yung latest track ni Typhoon Nina, kung saan mapapansin po natin as of 2 p.m. Nandito pa rin po ito sa east of Bicol region, and within 24 hours, tomorrow afternoon, malapit na po ito sa may Bicol region, approaching na dito sa may Catanduanes, and malapit na sa landmass. Ina-expect nga po around 6 to 8 ng gabi ay naglandfall na ito sa Catanduanes. Then pagsapit po ng gabi, crossing na siya sa Bicol region. Then magkocross po ito kinabukasan sa may Calabarzon, also affecting Metro Manila, Mindoro provinces, and parts of Central Luzon. Ang exit po niya ay December 28. So nadagdagan na po yung ating mga lugar kung saan meron tayong tropical cyclone warning signal. And in fact, nag-upgrade na po tayo. Yung ibang nag-signal number 1 kanina is naging signal number 2 na. 4 po na lalawigan. Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Northern Samar. So ibig sabihin po niyan, within 24 hours, makakaranas sila ng hangin from 61 to 120 kilometers per hour. Then dumami rin po yung ating mga lalawigan o mga lugar na nasa signal number 1. Buong Quezon na po, kabilang na ang Pulilio Island, signal number 1. Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, kabilang na ang Burias and Ticao Islands, Marinduque, gayon din po sa Romblon, dalawigan ng Samar, Eastern Samar, and sa northern part of Leyte. Signal number 1 din po. Maging dito rin po sa Biliran pala. Signal number 1 din. So ano pong ina-expect natin sa mga susunod na oras, sa susunod na araw? So inaasahan nga na bukas ng hapon or gabi ay magla-landfall na sa Catanduanes si Bagyong Nina. Stormy weather or magiging, paulit-ulit po natin sasabihin ito, no? Masungit po magiging panahon bukas hanggang sa Monday dito po sa Metro Manila, gayon din sa Bicol Region, Calabarzon, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Marinduque, Oriental and Occidental Mindoro, at magi dito rin po sa Northern Samar. Direkta po silang maapektuhan ng Bagyong Nina. So pag po sinabi nga natin na masungit na panahon, makakaranas po ng moderate to heavy rains ang mga nabanggit ko pong lugar. Posible ito magdulot ng flash floods sa mga low-lying areas, and posible nga po tumaas yung level ng tubig sa mga nasa tabing ilog
And landslides naman po ang posibleng maging mangyari dun sa mga malapit sa bulubundukin na lugar. Strong winds. So malakas din po ang hangin dahil nga po typhoon intensity ito, or pagsapit dun sa kalupaan, posibleng maging severe tropical storm. Malakas pa rin po yung dala nito ng hangin, posibleng makapagtapol o makasira ng ilang structures at makasira rin po ng mga puno. Storm surge na up to 2 meters, posible pa rin po sa Quezon, Bicol Region, and Samar area. At yung iba pa pong coastal areas, mga more or less 1 meter storm surge is possible po. So mapanganib pa rin po mag-travel, hindi lang dun sa mga nasa signal numbers 2 and 1, no? Pati dito na rin po sa seaboards of Northern Luzon, at dito rin po sa eastern seaboard of Central Luzon sa may Aurora. Meron na po itong matataas sa mga pag-alon dulot ng amihan at ni Bagyong Nina. Posible rin po tayo mag-raise ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa Metro Manila, ganyan din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, ganyan din po sa Aurora, Bulacan, Mindoro Provinces, Aklan, and Capiz sa susunod na 6 na oras. So within the day po, posible tayong magtaas pa dito sa mga lugar na ito. And finally, expected po natin na lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday, December 28. So ang next weather bulletin po natin ay issue 1 sa alas 8 na ng gabi dahil nga po unti-unting lumalapit na itong si Bagyong Nina. So patuloy pa rin po tayong magantabay sa ipapalabas na updates ng Pag-asa by following Facebook and Twitter pages at maging dito rin po sa ating website www.pagasa.dost.gov.ph. So yun lang po muna as of now. Any questions po? Silawin po yung tumama sa may Northern Luzon, di ba? Yung super typhoon. Si Lawin po kasi hindi hamak naman, mas malakas siya. Si Lawin po na super typhoon intensity siya, whereas dito po si Bagyong Nina ay maliit po ang chance na ito maging super typhoon. Dahil sa ngayon po nasa 175 kph ito and malapit na siya dito sa may Bicol region. And expected na po natin na once na tumama siya sa kalupaan, ay magkakaroon na rin ng tendency na humina itong si Nina. Unlike nga itong si Lawi na nandito siya sa may Northern Luzon. May tendency rin po kasi may mga bagyo po na lumalawak, may bagyo na lumiliit, pero nonetheless po kasi hindi naman masyadong mababago yung yung lawak niya. And yung effect po kasi niya kapag dating dito, yun po, yun din yung mismong yung perception natin na bukas pa ng gabi, yung tama sa Catanduanes, so parang isipin ng mga tao gabi pa natin mafe-feel. So as early as tomorrow pa lamang po ng maga, mafe-feel na rin yung lakas ng hangin at ng ulan dito sa mga lalawigan po sa Bicol region. So importante rin po malaman natin na 250 km radius malawak po ito. Metro Manila po for tomorrow is more on light to moderate. Then pagsapit po ng gabi hanggang sa December 26, moderate to occasionally heavy na po yung mararanasan na pag-ulan. At pinakamalapit nga po sa Metro Manila sa tanghali ng December 26. Yung sentro around dito po sa may area na to, so malapit na po dun sa Metro Manila, yung sentro. At the moment kasi, halos walang nag-i-steer dito kay Bagyong Nina, no? So pagsapit niya dito sa may pagtama niya sa kalupaan, posibleng bumilis naman ito. Pero which is good, which is actually good na hindi natin masyadong mararamdaman ng matagalan itong effect ni Nina.
Yung pong nasabi ko kanina sa moderate to occasionally heavy, actually yung impact po talaga niya is more on flooding sa mga low-lying areas. Posible rin po tayong magtaas ng rainfall warning. Pero nga po, ang focus din natin, bukod dun sa malakas na ulan, posible po itong magdala ng malakas na hangin. Thank you po. At binabanggit nga po ni weather forecaster Benson Estereja na mas lumakas pa itong si Bagyong Nina habang papalapit po dito sa bahagi ng Catanduanes. Sa pinakahuling update po na ibinigay sa atin ng Pag-asa DOST na nataan po ang bagyo sa layong 390 km ng east ng Virac, Catanduanes, at sa kaninang umaga ay 150 km lamang sustained winds nito. Ngayon po ay umabot na sa 175 km per hour. Habang yung pagbugso naman kanina ay nasa 175 kaninang alas 11 po yan. At ngayon po ay umabot na sa 215 km per hour. Itinaas na rin po ng Pag-asa DOST ang tropical cyclone warning signal sa apat na bahagi po ng lugar. Kabilang po dyan ang bahagi ng Catanduanes, ang Albay at Sorsogon, kasama na rin po ang Northern Samar. Samantala, ang tropical cyclone warning signal number 1 naman po ay nadaragdagan na rin sa mga oras na ito. Kanina po ay kakaunti pa lamang yung bilang at ngayon po ay kasama na rito yung Camarines Norte, Camarines Sur, Romblon, ang Masbate, kasama na po ang Ticao at Burias Island, ang Marinduque, Quezon, kasama po ang Polillo Island, Samar, Eastern Samar, Biliran at northern part ng Leyte. Kanina po nabanggit ni Ginoong Benson Estereja na lumaki ho yung diametro nung nasabing bagyo, kaya inaasahan na anytime of the day o makalipas po ang 6 na oras ay itataas na rin po sa signal number 1 ng Metro Manila dahil nga mas lumaki yung diametro nito. Nabanggit din po na kanina na lalabas din ng nasabing bagyo dahil nga mabagal pa yung paggalaw nito na nasa 15 km per hour lamang, ay lalabas po ito sa Miyerkules o December 28. So yan muna ang ating pinakahuling update mula pa rin dito sa tanggapan ng Pag-asa. Para sa PTV News, Kirby Cristobal. Maraming salamat, Kirby Cristobal. Live po yan mula sa Pag-asa. At yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Manatili po nakatutok sa aming Facebook page o i-like ang aming PTV Twitter at PTV PH. Ako po si Ralph Obina. Magandang hapon.